Ito ang itsura ni BBM mga kababayan matapos niyang magbasa ng lampas 4,000 pages daw di umano. Ng GAA mga kababayan dahil hinahanap pa rin daw niya ang blanco. Anong classic briefing itong pinagagawa ni BBM mga kababayan? Hanggang ngayon daw, hinahanap pa rin daw niya ang blanco. 4,500 pages na daw mahigit mga kababayan ang kanyang binasa sa GAA. Wala pa rin siya nahanap na blanco. At malamang sa malamang mga kababayan, uulitin na naman niya ito. Kaya nagkaganyan ang itsura. Kahit pa'y habang buhay kang magbasa ng GAA mo, BBM, hindi ka talaga makakakita ng blanco dahil na-fill in the blanks nyo na. Pero hanggang ngayon ba, BBM, hindi mo pa rin binibitawan yung budol mong iyan? Umamin na lahat mga kababayan except na kay BBM dahil hindi pa rin daw niya mahanap ang blanco. At napamura pa siya mga kababayan. I didn't find that goddamn blank. Pa-English. Panoorin po ninyo ha. After nagbasa ng 4,000 plus pages mga kababayan. Let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Run for your money. Ayusin mo yan. Anong ibig sabihin mo yan? Itatakbo mo pera namin? Run down siguro. Run down for your money. I had to read 4,057 pages. 4,057 pages mga kababayan. Naniniwala kayo na nagbabasa niyan si BBM? 4,057 pages? 1,000 na? 4,000? Of the General Appropriations Act for 2025. Wow! Palakpakan! Binasa ni Ngagngag mga kababayan. I reviewed it, analyzed it. Wow! Ni-review, inanalyze. And yes, in parts, vetoed it. Vetoed. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Damn blank items! Hanggang ngayon mga kababayan, hinahanap ni BBM ang damn blank items. Grabe! Convince siya sa kanyang budol mga kababayan, Sige, kahit pa ulit-ulitin mo yan habang buhay. Hindi ka makakakita ng blank. We'll keep looking. Keep looking pa. Go! Looking, but I really... Huwag ka nang magtrabaho. Yan na lang ang trabaho mo. Hanapin mo yung blanco. Hanggang 2028. Payag kami. Kung mahanap mo yung blanco sa 2028, extend ka another 6 years para hanapin ulit ang blanco. Not exist because payag tayo mga kababayan. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops. Wow, yan naman talaga ang ginagawa mo, di ba? Yung mga seremonyal na lang ito mga kababayan. Dahil kung hands-on pa ito, dapat hindi na nagkandaleche-leche ang ating bansa. At ang unang-unang nagre-reflect ang kandaleche-leche mga kababayan dito sa ating budget na pati si Drilon, Sa buong buhay daw niya mga kababayan, ngayon lang daw siya nakakakita ng pinaka-corrupt na budget. I assure you, that fine print is alive in my office as well. Sige, hanapin mo pang blanco. After matapos ang sentence, mayroon pa siya mga mouth exercise mga ganyan, mga seremonya, ritual sa kanyang bunganga. Nyam. Sir, on budget lang po, sir. Yes. May we have your reaction dun sa pinailang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this, sir? Unconstitutional daw yung GAA. Well, that's... Payat na si Ngagngag mga kababayan, Sabi nga ng ilan mga kababayan, parang naaagnas na, itsura. 3 years pa lang siya, ha? Sobrahan siguro sa party mga kababayan, May pangingi pa, konti. Utal-utal na yan mga kababayan. Yan ang sabi nila mga kababayan na kapag prepared speech, kagaya ng kanina, ang ganda ng pagka-deliver, diretsyo. Pero pag ambush interview mga kababayan, parang naglalag pa. Loading, lahat na lang ng mga alphabet mga kababayan na bigkas niya. I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. Tapos hindi mo pa rin mahanap ang blanco. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that... tingnan nyo ang tsura ni BBM mga kababayan. Parang wala nang laman, Butot balat na lang mga kababayan. We are on a solid footing in terms of constitutionality. Sabay.
Hindi talaga mawawala yan mga kababayan sa kanya. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng nilang assertion. Napakahirap ng Bagay, no? Napakahirap ng May pa-eye roll pa mga kababayan. nilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. Mag-antay ka. Sana nga lang mga kababayan, maging patas at maging reasonable itong Korte Suprema. We'll let the Soljan make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Case is strong sa Bangiwi, mga kababayan. Our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? Reenacted budget, mga kababayan. Pero for a moment lang po yun. Dahil pwede naman nilang ihabol yung planchado na GAA. Dahil yun mga kababayan ay puno ng insertion ng mga buhaya. No. We shut down everything. Shut down everything. As if mga kababayan, no, shut down talaga. Merong reenacted budget. I guess that's what they want. They want the government to cease working. Alam ba nito ang patakaran mga kababayan ng panggobyerno? So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na Wow, ginagawa. destabilization. Unang-una, bakit mo pinirmahan nga? Pati nga si Amy sinabi na, wag mo na yung pirmahan, BBM, sabi ni Amy. Ibalik mo yan sa sa Kongreso dahil dapat nilang ayusin mga kababayan. Your comment on the alleged Chinese spies in the country and the opposition? At after na yan mga kababayan, ang China naman ang inaway niya. Tapang-tapangan talaga mga kababayan. Para bagang siga, nang binabangga naman mga kababayan, China. China for the Typhoon missile system? Tinanong tungkol sa missiles mga kababayan. Hindi nila inamin yan mga kababayan na mayroong missiles dito na pinapasok ito si BBM. Pero tinanong na indirect mga kababayan. Dahil kung tatanungin mo oy, mayroon ba missiles dito? Hindi yan sasagot. Pero dito, ang tanong ng media mga kababayan, ipo-pull out mo ba yung missiles ng Amerika? Pakinggan nyo ang sagot, ha? Well, I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. Wag daw kayo makialam ng missiles ng may missiles. Hindi kami nakikialam sa missiles nyo, China. Wag nyo pakialaman ang missiles namin. Missiles nga ba natin yan, ngag? Missiles yan ng Amerika. So I don't understand. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Ikaw kaya ang stop namin. Stop what you are doing. Alam niyo mga kababayan, naging agresibo yung China dahil sa pinagagawa nito. Yung pagpapapasok ng pulsang Amerikano dito, paglalagay pa ng missiles nagalit ang China. Instead na kausapin mga kababayan, ganitong mga panghahamon ang ginagawa. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. Dahil kung ikaw ang matinong presidente mga kababayan hindi mo hahayaang aabot tayo sa ganyan. Hindi naman yan nangyari nung panahon ni dating Pangulong Duterte na ganyan ka-tension mga kababayan, di ba? Ito lang And stop your aggressive and coercive behavior and return the Typhoon missiles. At kapag i-stop na daw mga kababayan, tsaka pa lang niya i-return yung mga Typhoon missiles. Kinumpirma na mga kababayan na mayroon talaga. Inanunsyo ba nila yan sa publiko nung naglagay sila ng missiles dito mga kababayan? Hindi. So pailalim, Ewan lang natin kung ano makukuha natin dyan. May missiles ka? 1, 2, 3, 10. Ilan ang missiles sa China? Dumi lang yan sa kuko. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Wow! Ibabalik ko lahat yan. Ang tapang. Trump, yes. So ano masasabi nyo dito mga kababayan sa bago na naman kaululan ni BBM? Post your comments below.